Hi guys! Ngayon ay araw ng Biyernes at ito yung araw ng pagsisimba namin, kaya makikita nyo sa picture ay nakapagsimba na kami. Walang pasok yung amo kong babae ngayon, kaya sabi niya ay magluto siya nitong alokima or potato with giniling na karne. 8 o'clock pa lang ngayon ng umaga, mamaya pa siya gigising mga 9, kaya nagprepare na ako nitong lulutuin niya. Maaga kasi ako gumising kasi pumunta ng trabaho yung amo kong lalaki at nagprepare ako ng pagkain niya bago siya pumasok sa trabaho. 6:30 ng umaga ay umalis na yung amo ko para pumasok sa trabaho, kaya naglinis na rin ako sa sala at pagkatapos ay naglaba na rin. Ngayon, magprepare ako nitong lulutuin ni Madam para pagising niya ay maglagay na lang siya ng spices. Marami kasi kaming gagawin kapag Biyernes. Maglagay pa ako ng oil sa buhok niya, sa ulo niya, tapos magsisimba kami mamayang hapon. Kaya kailangan matapos kami ng maaga sa pagluluto para hindi kami mapagod. Ito yung giniling na karne, nahugasan ko na at ihalo ko na siya dito sa mga lamas at pakuluin, at saka mamaya si Madam na bahala maglagay ng spices niyan. At ilalabas ko na yung mga damit na nilalabahan ko kanina bago ako nag-prepare ng lulutuin ni Madam. Iba na kasi ang weather ngayon, hindi na matutuyo yung mga damit kahit isang araw yan sa labas. Kapag sobrang lamig na talaga dito sa Kuwait guys, ay itong sampayan namin ay sa likod ng bahay ko to ilalagay kasi doon may sinag ng araw. Kaso lang ay palagi ko siyang babantayan kasi maraming mga batang naglalaro doon, baka matumba yung sampayan. Ayan guys, tumubo na rin tong coriander na tinanim ni Sir sa paso dito sa harap ng bahay. Pagkatapos na isang oras ay tapos na kami nagagahan at ngayon ay magsimula na kami magluto ni Madam. Ito na yung giniling na karne, medyo natuyo na siya kaya ilalagay ko na tong patatas. Si Madam yung naghalo. Habang nagluluto kami dito ay nagtatanong si Madam kung okay na ba daw itong page ko kasi dati sinabi ko sa kanya na may problema ako kaya nawala yung ads. Nalungkot daw siya na nawala yung ads kasi marami na daw oras na ginugol ko dito tapos wala daw akong mapala. Nakikita kasi niya ako na palaging puyat dahil sa pag-i-edit ng video. At ngayon 11:25 na ng umaga at maglagay na ako ng oil sa buhok ni Madam at after 1 hour ay maliligo siya bago pa darating si Sir kasi kakain kami at mag-take rest konti tapos pupunta na sa simbahan. Natapos ko na lagyan ng oil ang buhok ni Madam at naluto na rin itong niluto namin na alokima or giniling na karne with patatas. Fast forward, ayan pupunta na kami ng simbahan at ito talaga yung building na palagi kong tinitingnan kapag pupunta kami ng simbahan kasi sobrang ganda ng design niya guys. As in. Tingnan nyo guys, diba sobrang ganda? Scientific Center daw ang tawag dito. Malapit lang ang simbahang Katoliko dito. Ayan guys, yan yung simbahan ng mga Katoliko dito sa Kuwait City. As in, sobrang laki din yan. Pero hindi pa ako nakapasok dyan sa Catholic Church kasi doon ako nagsisimba sa simbahan ng mga amo ko sa Evangelical Church. And guys, tingnan nyo maraming tao kasi harapan to ng Catholic Church kaya maraming tao palagi. Pagkatapos magsimba ay dyan sila magtatambay. Maraming mga Pinay dyan. Nandito na kami sa loob ng Evangelical Church. Malapit lang to sa Katoliko, nasa likod lang kami konti. At maraming mga tent ngayon dito kasi nag-prepare sila bukas kasi merong Harvest Festival dito. Kaya maraming mga stall or mga tindahan dito para sa mga pagkain or ano ba yan. Basta marami yan bukas. Ipapakita ko sa inyo kasi pupunta daw kami dito bukas. As in, marami na namang mga tao dito bukas. Pero maraming busy sila mag-Harvest Festival. Meron din sa December. At dito guys, sinawag ko nga yung mga amo ko at sabi ko ay mag-picture. 1, 2, 3. Wala si Madam ngayon dito sa picture taking namin kasi nauna na siya kasama ang mga kaibigan niya. Kaya kami lang muna. At itong lalaki na kasama namin ay parang pamangkin na din to ng amo kong lalaki kaya palagi kaming kasama dyan magsisimba. Pati dito marami pa ring mga tent na nilalagay nila kaya siguro bukas ang dami talagang tao. At ayan guys, nagtawanan nga kami kasi naabutan namin si Madam dito. Nandito na kami sa loob ng simbahan at yan yung pastor na galing sa Amerika. Isa siyang Indonesian pero sa Amerika na siya naka-base. Nakapagtayo siya ng sobrang laking simbahan doon sa USA tapos meron na siyang 5,100 branches sa iba't ibang country. At isa na dito ang Pakistan, India, marami pa guys pero hindi ko nakikita ang Pilipinas. Kaya matatawag talaga siyang napakalaking pastor. Worldwide pastor na siya guys. Co-founder and vice chairman of World Harvest. Sobrang simple niya tapos maganda pa magbigay ng mensahe as in tago sa puso, tago sa buto. Pagkatapos siya nagbigay ng mensahe ay nag-Holy Communion at binigyan din niya ng blessing itong newborn baby. Pagkatapos namin nagsimba ay kumakain kami at dito lang kami sa gilid-gilid nakaupo. As in, sobrang dami din namin sa simbahan. At yan guys, prepare nila para bukas, Harvest Fest 2023. At ayan guys, pauwi na kami. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.